Yo, welcome to Pimp Your Food! Ayan, nagre-request ang isa nating viewer na si Pilar Casey, magluto daw tayo ng sinanglaw. Kung hindi kayo pamilyar, iyan po ay sinabawan na karne at laman loob ng baka. Madali pa to sa easy, tuturuan ka ni Tipsy. Let's go! Alright, simulan na agad natin to. Ayan, papakulo tayo ng laman loob ng baka. Nabili ko yan isang supot, no? Isang kilo yata yan. Halo-halo na yan laman loob ng baka. May tuwalya, may baga, may atay, may bulaklak, mayroong isaw, no? Pero kung makakabili kayo ng maskara or balat ng baka, haluan nyo, masarap kasi yun. Ito kasi hindi ko alam na wala. Sayang, pero ang sarap nun. So, tatanggalin natin yung lansa nitong laman loob sa pamamagitan ng pagpapakulo nito sa tanglad at luya. Mga 10 hanggang 15 minutos lang kasi hindi natin yan papalambutin, no? Aalisin lang natin yung lansa. Alright, kapag tapos natin mapakuluan, at di-discard na natin yung pinagkuluan, yung sabaw, tapon na yan, tapos hugasan natin yung ating laman loob ng baka. Ayan, para talagang siguradong malinis, no? Pagkatapos natin mahugasan yan, hihiwain lang natin yan sa desired nyo na laki, no? Pwedeng maliliit, parang pampapaitan, or medyo malalaki, tulad nitong ginawa ko. Alright, yan. Tapos gagamit ako dito ng karne ng baka, yung tulad na sinabi ko kanina. Ayan, tapos simulan na natin. Ayan, gamit tong taba ng baka, pagmamantikain ko lang yan, tapos dyan tayo magigisa. Simulan natin sa ating bawang. Gisa natin ang ating bawang dyan hanggang sa, ayan, maging mabango. Tapos mapansin nyo, medyo golden na yung kulay ng bawang. Ayan, lagay na natin yung ating luya. Luya, importante to para masarap talaga yung ating sabaw. Ayan, at talagang makatulong na bumango at mawala yung lansa nitong laman loob. Yan, sunod na rin natin ang ating sibuyas. Hintayin lang natin lumambot ang ating sibuyas. Ilagay na natin yung ating karne ng baka. Tuloy lang tayo sa pag-stir fry hanggang sa mapansin nyo na yung karne ng baka hindi na mapula, di ba? Or hindi na kulay pink. Ayan, pag ganyan na itsura, pwede na natin ilagay yung mga nahiwa pa nating mga laman loob. Yan, sabay-sabay na sila dyan. Tapos, hayaan na natin yan. Stir fry ulit natin, gisa natin mabuti. Actually, nalimutan ko, no, dapat maglalagay na tayo ng panimpla dyan. Pero nalimutan ko, okay lang yan. Pero yan, at this point, dapat naglalagay na kayo kasi isasangkot siya natin yan. Ayan, takpan lang natin sa mahinang apoy ng mga 5 hanggang 8 minuto para lang lumabas yung katas ng karne ng baka natin. Ayan, pagkatapos mapapansin nyo, ayan, no, na medyo nagtubig-tubig na siya. Ayan, tapos maglalagay na tayo dyan ng tubig. Ayan yung magsisilbi nating sabaw. At syempre, magpapalambot ng ating laman loob ng baka, no? Kasi tulad nga sinabi ko kanina, hindi natin pinalambot yon sa unang step. Nagtanggal lang tayo ng lansa. Timplahan na natin. Ayan yung sinasabi ko, nalimutan kong timplahan, no? So, lagay tayo ng asin, paminta, at ng patis. All to taste, depende na yan sa panlasa nyo. Diba? Tapos, papakuluan na natin yan. Pagkulo, takpan nyo, lagay nyo sa mahinang apoy, i-slow cook natin yan hanggang sa lumambot yung ating mga laman loob ng baka. Medyo matagal, no? Kasi matagal talaga palambutin yan. So, kung meron kayong pressure cooker, yun ang gamitin nyo. Kung wala, isalang nyo na lang sa uling. Kayo na po bahala kung paano kayo mas makakatipid. Pagkatapos ng 1.5 oras, mapapansin nyo, yan, hindi pa yan malambot. Magtatanggal lang po ako ng mga lumutang na mantika. Alisin nyo yan. Tanggalin natin yan kasi sobrang dami. Kahit huwag nyo ubusan, basta marami lang kayo maalis. Tulad yan, ang dami ko natanggal, di ba? Tapos lagyan lang ulit natin yan ng konti pang tubig kasi tutuloy pa natin yan ng another kalahating oras pa. 2 hours in total. Ayan, magkalas ng 2 oras. Alright. Ganyan ay itsura niya, no? Malambot na yan. Maglagay na tayo ng beef cube para talagang buong-buo yung lasa ng baka. Tapos, ayan, sili, di ba? Para may sipa ng anghang. Pakuluan natin mga 10 minutes pa o 20 minutes. Kayo na po bahala. Tapos, final ingredients, pampasarap. Actually, hindi pala final. Ayan, calamansi juice. Tapos, maglagay tayo ng dahon ng sibuyas. And now, look at that. Nako, isa talaga to sa masarap na sabaw, no? Lalo na kapag slow cooking yung ginawa nyong method. Kung di kayo naniniwala habang nakasalang to, titikman-tikman nyo at makikita nyo yung diferensya ng lasa habang tumatagal nyo pinapakuluan. Grabe, ang sarap nito. Salamat sa nag-request. Kung may request kayo, lagay nyo lang din dyan sa comment section. Para sa marami pang recipes, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, Tipsy Goes Random. Follow nyo ako sa Facebook,
Pimp Your Food. Follow nyo ako sa TikTok at Kev_Andrade. Maraming salamat sa palagi niyong panonood, pagtangkilik, pagsuporta, pagsubaybay. Ako po si Tipsy D. God bless sa inyong lahat. Peace!